Morning. Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Bago po tayo magpatuloy, don't forget to like and subscribe to my channel for the latest update and exciting content. Ang vlog po natin tungkol po rito sa dating ombudsman, Conchita Carpio Morales. Ayon po sa kanya, ex-ombudsman Carpio Morales knew benefit of the doubt for Marcos flood control probe. Ito po si former Ombudsman Conchita Carpio Morales is skeptical about President Ferdinand Marcos Jr.'s promise to investigate flood control corruption without sacred cows. She doesn't think Marcos deserved the benefits of the doubt, citing instances where he failed to follow through on promises. Morales believes the administration's handling of the flood control issue has been selective, focusing on certain areas like Mindoro and Bulacan while ignoring others. Kasi po, Bulacan at Mindoro, nandito po yung pinakamalaking anomaly na kinasasangkutan ng DPWH engineer, ng mga opisyalis. Marami po sila. Kaya po ito ang inuna. Ayon po kay Conchita Morales, ay selective daw po ang pag-iimbestiga ng ICI na binuo. Kaya po dito nakafocus ang aking pagkakaintindi. Kasi ito po inuna dahil nandito po yung pinakamalaking corruption na involved ang mga DPWH district engineer na kinakasangkutan po ni Henry Alcantara, ni Bryce Hernandez, si JP Mendoza, at saka etc. pang ah, mga engineer ng DPWH. Hindi po siya naniniwala na magtatagumpay daw ang ICI. Former Pakinggan po natin. Ombudsman Conchita Carpio Morales slams the lack of transparency in the Independent Commission for Infrastructure. Yun nga po, yung the lack of transparency ng Independent Commission for Infrastructure. On Karen Davila's vlog, Carpio Morales said transparency and not secrecy should be the norm in corruption probes. I cannot be optimistic because the hearings are supposed to be held in secrecy. They don't involve the public. I don't understand why, because even the courts, sitting as courts, it's open to the public. It's only when in the interest of morality and decency that the judge may conduct hearings in private. Ito hindi naman morality or decency. Immorality and indecency. Indecency not in the literal meaning of the word. So I don't understand why they don't do it transparently. They don't do it publicly. The mere fact that Congress or Senate conducts hearings openly, it is not trying by publicity. Because people who will decide will be the ICI people, but their decision will only be recommendatory. It should be the ombudsman really who should do the investigating. But today, there is no ombudsman yet. Ito pong interview na to, nangyari po yan nung wala pa pong ombudsman. Kaya po, ang sabi po ni Carpio Morales, ay there's no ombudsman yet. Pero ito po kasi, nire-refresh ko lang po na ayon po kay Carpio Morales, skeptical about President Bongbong Marcos Jr.'s promises to investigate flood control corruption without sacred cows. She, she doesn't think Marcos deserved the benefits of the doubt, citing instances where they failed to follow through on promises.
Carpio Morales also unimpressed with the president's vow no one will be spared in the investigation. The president said wala siyang Yeah. sasantuhin, kamag-anak man, kaibigan o kaalyado. Do you believe him? I won't even give him the benefit of the doubt. Why is that? Well, because there have been some instances where he had said something, but he did not comply with it, or he welched. Kung ang pinag-uusapan po kasi dito si Saldico, wala po si Saldico dito, paano nyo po maimbestigahan yung Saldico? Eh si ano nga po, yung pinsan niyang si Martin Romualdez, eh naka ano na po yun, malapit na po siyang ipatawag ng ICI. Kumbaga, ito nga si Mark Villar, na imbestigan na nga po nung isang araw pa. Pinatawag na po siya ng ICI, si Mark Villar, kasi siya po ang DPWH Secretary nung panahon po ni Digong. Kasi ang investigation, ang covered po niyan is 2016 up to the current administration. Patuloy po natin. On his promise. So you don't... But there's always a first time. Now, my question is, why did not Martin Romualdez ask the DFA to cancel the passport of Zaldico? He seems to be, covering up for him. People admiring him for having leaked. Yun pa nga ang medyo butas na nakikita nila, na bakit hindi pinakancel daw yung kanyang passport. Hindi pinakancel ng Kongreso ang passport ni Saldico. Bakit patuloy pa rin siyang nakakapag-travel sa ibang bansa? Kung hindi man siya mapauwi, at least pag kinancel nila, hindi na po siya makakapag-travel kasi canceled na yung passport. Invalid na po yun. This flood control project. But he may not know it. He might be liable. Probably he thought that he would, weather his administration with flying colors. But while you may see the sincerity in him by trying to change things that have turned sour, people are also not optimistic about. Morales concern. Conchita Carpio Morales' concern highlights the need for transparency and accountability in the use of fund for this project, for the sa mga proyekto ng gobyerno. Dako naman po tayo sa kabila. Ano nga ba ang tatakbo? Itong napakainit ngayon na pag-appoint kay Boying Rimulya na bagong ombudsman. Ang sabi po nila, Rimulya vows impartially transparency as new ombudsman. Okay. Pakinggan po natin ayon sa report ng Tandem ng Bayan sa DCMM. Ng Ombudsman under his leadership. Kausapin na po natin si DOJ Secretary at incoming Ombudsman, Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Sir, good morning. Good morning, Doris. Good morning, Robert. Yan, congrats po Congratulations ulit, po. ha? Oo. Siyempre, ang lahat po ng katanungan ng mga tao, nakatingin lahat sa inyo. May mga sarili-sarili silang tanong. Pero pinaka-importante, ano po ang maaasahan ng taong bayan sa bagong ombudsman? Ang tanong po, ano po ang maaasahan ng taong bayan sa bagong ombudsman? Ito na nga, si Boying Rimulya po yun, tinatanong nila. Ang maaasahan sa akin dito, marahil yung transparency. Okay, transparency Yung daw. hindi natin pababayaan wala sa balita ang dapat ibinabalita sa tao. At dapat sinasagot ng mga tanong sasagutin natin. Lahat daw At, ng tanong sasagutin. Kasama na rito yung iba't iba pang mga
iba't iba pa mga kinakailangan gawin na matagal nang hindi nagawa. Kasama sa transparency rito yung issue ng SALN at iba pa mga issue na dapat. Ito ang hinihintay ko na salin. Dapat yan transparency. Nakikita ng publiko. Kaya lang, ang ginawa nung dating ombudsman na appointed ni Digong na si Martires, nakatago. Hindi pwedeng makita. Kasi nga, pinoprotektahan niya yung mga Duterte. Yan po ang nangyari nung panahon ni Morales ay ni Samuel Martires na hindi pwedeng ma-access ng ninuman ang salin ng mga politiko. Nakasaad sa ating saligang batas na ang politiko, lahat ng elected official at mga appointed ng presidente ay dapat ang salin nakalantad sa tao. Pero ang ginawa ni Carpio Morales ay ni Samuel Martires ay itinago po ang mga salin. Kaya po nagkaroon ng problema. Ay ito na ngayon yung problema natin. Nagtatago sila. May mga asset silang hindi nila na-declare sa kanilang salin. Yun po ang malaking questionable ngayon sa kaso ng mga Duterte. Ay ito po, pakinggan natin si Harapin ng bayan. Yun, oo. Hindi naman sa sinisiraan ko yung dating ombudsman, pero parang ganun na rin. Kasi parang natigalgal po tayong lahat noon nung nag-request for FOI, lalo na ang mga taga-media. Anong tutot? Andiyan pa? Okay, dito. Okay. Sinabi po ni Ombudsman Martires, hindi ko isa sa publiko 'yan. Hindi ko ibibigay kasi gagamitin niyo lang ito laban do sa mga opisyal. Hindi po ba't yun talaga naman ang mandato ng ombudsman? Oh. Ano yan? Tama naman, mandato ng ombudsman yun na para ipakita ang salin ng bawat elected official. Yun ang nandoon sa saligang batas natin eh. Kaso nga, gumawa ito ng ang ginawa nitong si Martires, itinago. Kailangan lang kontrolado ito. Okay. Balanse lang. Hindi pwedeng nilalabas mo tapos gagamitin nga, ipo-weaponize. Hindi dapat ganoon. Tsaka may mga bagay tayong pangangalagaan, yung Data Privacy Act. Dapat hindi natin na-violate ito. Correct. Pero otherwise, ang hiling ko lang talaga rito, pag ito'y binigay natin sa gustong makakuha, at ito'y, malamang, we will make them promise that, no? Opo. Na yung kanilang research ibibigay rin nila sa ombudsman. Kasi alam nga naman hindi nila ibibigay research nila sa ombudsman pag binigay sa kanila yung basic SALN na hinihingi nila. Opo. Partner, go. Bukod po doon sa transparency, yun pong bilis ng aksyon o pagdedesisyon ng ombudsman, maaasahan din po ba namin sa inyo? Ano yan ginawa na namin sa DOJ yan. Ang decisive fact na ginawa namin dito, yung case build-up, na dapat talaga ang Case build-up. investigation ito ay tuloy-tuloy. At Dapat daw ang investigation ay tuloy-tuloy. Dapat naman talaga, hindi po pwedeng magkaroon ng delay. Kaya po tumatagal yung kaso diyan sa Sandigan Bayan kasi sa napakaraming delay, kagaya yung nangyari sa impeachment trial ni BP Sara, delay hanggang sa na-archive. Ayun na. Sobrang delayed na po. Hinihintay pa po natin ng 2026 para magbahain ng panibagong impeachment sa February 2026. pag ready na yung kaso, pag ito'y sinampa sa korte, ready for trial na dapat. Hindi pwedeng postpone. Kaya Yun dapat, hindi pwedeng postpone. Pag isinampa mo yung kaso, ready for hearing na yan, wala nang postpone para mabilis. Kasi ang daming taktika ng mga abogado minsan Ginagamit nila yung mga batas na napakaraming butas. Delaying tactics ang alam nila. ang malamang dito,
ay kausapin na rin natin, makikipag-dialogue ako sa Supreme Court at sa Presiding Justice ng Sandigan Bayan tungkol sa takbo ng mga kaso tungkol sa corruption. Okay. Kasi dapat dito, pag ready for trial, yung dilatory tactics isang tabi na. Kasi marami kasing abogado dyan na magaling sa dilatory tactics. Yun na nga, yung dilatory tactics na tinatawag ng mga abogado, dyan sila magaling. Lalo na ang alam nila ang kanilang kliyente, matatalo. Dyan sila, kaya nga sila kumukuha ng napakagaling na abogado. Marami akong alam na magagaling na abogado. Marami akong alam na magagaling na abogado na magaling sa mga taktikang delaying tactics. Ayaw ko na pong magbanggit. Pero marami po. Isa na dyan, yung may abogado ni Sara Duterte ngayon. Pero yung delay ng kaso, sa nakaka-delay nila, nagmo-motion pa sila, sinasabi pa nila na meron silang denial of due process dahil na-deny sila ng right to a speedy trial. Wag na naman naramang ganunan. Dapat dito ay talagang forthwith, pag yung sinabi forthwith, tuloy-tuloy kagad ang prosecution. May kaso ang forthwith na ang sabi ni Escudero, yung forthwith ang kanyang pananaw sa forthwith, hindi daw agad-agad. Dapat daw isinulat doon immediately. Mariusip talaga. Yung ano na yan dapat din linawin sa konstitusyon natin yung forthwith na yan Kasi yan ang naging dahilan kung bakit na-delay ang impeachment trial ni Sara Duterte. Yang salitang forthwith na ginawang komplikado. Anak po. Pwedeng idahan-dahan ng korte sa korte. Opo. Secretary, ano pong tugon natin sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na ipinwesto lang daw kayo dyan para makagante doon sa mga kumukontra sa administration, mapakulong si Vice President Sara Duterte? Baka nalilito lang siya at baka naguguluhan lang siya. Yun lang ang sagot ko. Opo. So, sabi daw ni Amy Marcos, ipinwesto lang daw sa dyan. Ipinwesto lang daw si Boyong Rimulya dyan sa ombudsman upang makagante at para mapakulong itong si BP Sara. Sabi ang sagot naman ni Boyong Rimulya. Tingnan niyo po sagot niya. Baka nalilito lang siya at baka naguguluhan Nalilito lang at baka naguguluhan lang siya. Yun lang ang sagot ko. opo. So, ibig niyo ba sabihin, Secretary, meron ba o walang dapat katakutan kay Boying Remulla? Walang dapat katakutan sa akin. Kilala ko ng mga tao nung araw pa, lahat ng may kilala sa akin. Alam ang ugali ko. Ako'y talagang diretso kausap. Hindi po ako nagpapatumpik-tumpik sa bagay-bagay. Kasi, we always look at life with urgency. Kasi kagaya ng DOJ, ang deadline namin laging yesterday. Opo. Kasi alam namin marami nakakulong na hindi dapat nakakulong. Alam namin na may mga kasong hindi napaparusahan ng tao. Dapat Ito pa, basahin po natin. The administration remains firm in its commitment to fight corruption wherever it exists. As Ombudsman Remulla is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures, and ensure that justice is administered fairly and efficiently. There will be no sacred cows, no exemptions, and no excuses. Public office is public trust, and those who betray it will be held accountable. Presidential Communication Office. Ayun. talaga, araw-araw you go to work and do your job. Yun talaga yung ating, yung ating motto rito. Araw-araw go to work and do your job. Okay. Wala naman kayong, sino ba yung nagsabi, partner? Baka merong kikilingan o kaya wala ba kayong sisinuhin dito sa inyong bagong trabaho? Alam mo yung corruption issue sa taong bayan yan, hindi naman sa akin yan nakakahiya naman sa taong bayan kung meron tayong sisinuhin dito o kikilingan. At dire-diretso na to, kinakailangan talaga makatikim ang tao ng justisya sa mga nagmamarabis
sa poder at nagmamalabi sa kaban ng bayan. Secretary, maraming mga trabaho yung aabutan nyo po sa Office of the Ombudsman. May totoo mga yan. cases or complaint na naka-file pa dyan, nakatambak, iba-iba sa iba-ibang government positions. Ano po ang magiging priority ngayon ng Ombudsman pagdating po sa pag-resolve sa mga yan? Hindi, lahat yan priority. Basta corruption, priority yan. Hindi natin pwede sabihin mas importante ito kaysa sa kabila. Ang ayaw ko lang talaga, ma-weaponize ang office. Hindi dapat Opo. ginagamit ang office pang-haras ng tao. Tama. Dapat dito, pag meron ka talaga nakita na violation, tuloy Hindi dapat ginagamit ang ombudsman para pangharas ng tao. Tama naman ang sagot na. Oh, ano po? Tama po ang sagot ni Boying Rimulya rito. mo na. Wala nang takutan to. Dire-diretso na lang. Wala na raw takutan, dire-diretso. Dire-diretso ang mga kaso. Isampa sa Sandigan Bayan. Usap-usap pa. Dire-diretso na to. Walang negotiation to. Dapat dito tuloy-tuloy. Ayun, Yun, tama yun. siyempre yung Sa lahat po ng sinabi ni Boying Rimulya, yan po ang nagustuhan ko. Walang negotiation. Tuloy-tuloy ang kaso. Ayun na. inaasahan po ng taong bayan. Hindi naman sa talaga kasi pataas ng pataas yung emosyon, yung tensyon ng ating mga kababayan, kapamilya natin. Gusto nila, dapat may makita kaming ipapakulong si Rimulya. Yun po ang gusto pong makita ng karamihang tao ngayon. Dapat may makulong. May makulong na korap na opisyal. Either mataas na pinakamataas o itong mga senador na sangkot sa flood control anomaly, yung mga congressman na sangkot sa flood control anomaly. Kung may kasalanan ka, dapat makulong ka. Yun lang po. Ito, Doris, basta ang sasabihin ko rito Opo. ay we will be there every day. Hindi tayo magpapatumpik-tumpik. Okay. At we will go to work every day and we will be transparent about it. Okay. Yun lang ang pwede ko ipangako dyan. Kasi nga, maraming expectation ng tao, Opo. maraming madidisappoint, pero sana wag naman. Kasi bigyan naman kami ng pagkakataon na magawa namin yung dapat namin gawin. Ayun. Okay, tama. Kailan Dapat mabigyan sila ng pagkakataon na magawa nila yung kanilang trabaho, yung kanilang mandato sa tao. Okay? Hanggang dito na lamang po. Inyo pong napakinggan ang panayam, ang una kay Carpio, yung dating ombudsman, Carpio Morales. Ngayon, ang bagong ombudsman na si Boyong Rimulya. Ano po ang inyong pananaw? Ano po ang inyong komento? Huwag na po kayong magpa-delay-delayed. Huwag na po kayong magpa-tumpik-tumpik. Kapag nakita nyo itong vlog na to, paki-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, for the latest update and exciting content. Marami pong salamat sa inyo. Mabuhay po kayo.